Right guys, good morning. Ay, good morning. Good afternoon. Yan. Nandito tayo sa Barangay Bangkal, Makati. Anong, dali po tayo sa Mercury. Mercury Evangelista. Yan. Or Mercury Bangkal. So yun. Bumili na tayo ng mga maintenance ni Mami. Wala doon sa sa Mercury Manibay. So anyway, since magkalapit lang ang Bangkal at Panibay, dumanatso na ako dito. At pasimpleng humopyaw ng video. Alright. So, ayun. Ito guys, tinataka ko Barangay Bangkal. Yung estate na yan, mga inista yun. Tapos ito naman ay, yan, MLIS yan. So, viewers, subscribers, maraming po salamat sa inyong suporta. Yun, salamat po sa mga nag-comment sa aking recent video. I do really appreciate it. Ganda yung panangin Medyo makulimlim. Do kanina, medyo maaraw. Kaya nagising ako. Actually dapat, kanina, after ng duty ko, i-get na sana ako. Nag-timer pa nga ako dito pa. Pero hindi ako nagising. Bali, natapos ang duty ko mga 8 a.m. tapos na ako sa duty. So, mga mga 9. Bali, man ako nagkakalikot-likot muna ako sa bahay bago ako pahinga ng bahagya. So yun, dapat ako ay gigising ng alas 10. Pero sa kasarapan ng tulog ko, nagising na ako ng alauna yung medya. Which is, kanina dapat bibili ako ng gamot after ng 1 hour ko na pagkaka-exec. Pero hindi nangyari. So ayun, ngayon tayo nakabili. And yun, glory to God, maayos naman yung panahon. So, the topic I'm going to discuss for this episode ay yun nga, ano ang gagawin kapag patang-patang ng utang mo? Ano ang mga solusyon na dapat gawin? So, yun. Kadadili so, liwanas. Liwanas, matahimik. Yun ang gusto kong environment. So, anyway, going back sa ating topic. Ano ba na solusyon sa patong-patong ng utang? Well, sa aking palagay, walang mainam na solusyon kundi ikaw lang din makakalutas niyan. Kung ang strategy na gagamitin mo, yan. Yung sa akin, halimbawa ko sarili ko.
Meron akong cash loan, which is na pinambayad ko sa aking SSS loans na umabot ng 52,000 megit. So by December, nabayaran ko siya. So, may utang na ako na medyo malaki-laki. And then, sa mga, yun nga, mga nasabi ko na kaliwat kanan na pagsubok na pinagdaanan namin, humilit ako kay Gcash, which is na hindi ko rin na malayan na ala niya pa na utang ko. So, to make the story short, yun nga, lumakan yung utang ko. Pero by God's grace, namamanage ko naman pa unti-unti. So, ano ba yung ginawa ko na solusyon para mabawasan yung mga utang ko? Ito guys, yung utang ko sa sa UD loans, tuwing kisena siya kinakatas. Directly na usa na siyang inaangos ni Union Bank para may bayad sa UD loan banks. So, binabayaran to guys, mga 7,300 more or less. Sabihin natin 7,500. Grabe, kalahati ng sahod ko na punta doon. Ito pa matindi, no? Yung mga utang ko sa Gcash. Which is ang ginagawa kong strategy. Ginagawa ko, kinakalahati ko yung bayad, yung payments. Yung 5 Gcash loans ko, kisenas katapusan, ginagawa ko muna, kalahati yung bayad. Baba, ang due date ko ay, May 15 ang due date. So, kinsenas ng April at katapusan ng katapusan ng April, magbabayad ako kalahati. Tapos, yung kalahating final payment, binabayaran ko sa due date. So, awa ng Diyos, yung formula kong yun, effective naman. So, kaya nagiging manageable yung aking yung pagbabayad ko ng utang. So, nakakailan na ako. Ilang months na ako. November, may utang na ako ng Gcash eh. November, December, diba? So, almost 6 months yung ko. Nakakapagulong na ako ng 50%. So, ngayon naman, nung kinumpit ko yung utang ko. So, ang sinasabi ko po dito ay halos kalahati na lang. Konti na lang yung aking babayaran sa aking sa aking Gcash loans. So, sadya po namatay yung microphone ko dyan. And then, ayun, since konti na lang yung babayaran ko, ang plano ko ay bayaran na yung 4 sa 5 kong Gcash loans. So, by this payday or next month, babayaran ko na lang ng full yung 4 sa 5 kong Gcash loans. So, ang matitira na lang ay yung medyo mataas ang halaga ng loan. So, yung isa UD loans, tapos yung isa naman ay sa Gcash loans na mataas. So, para hindi na ako ma-hassle monthly. So,
ayun, since babayaran ko na siya in full, yung 4 na loans ko, which is konti na lang din naman ang babayaran, ifu-full ka na. And then ang ititira ko ay yung natitira kong mataas na loan sa GCash at yung retain ko na na UD loans. So yan guys, diyan na ako sa EDSA. So more power to all of you. God bless. Please like, share, subscribe.